Ni hao, tachahao. Hello everyone. Ngayon guys, i-share ko itong very important talaga tungkol sa mga ATM dito sa Taiwan. Itong ang pinaka-importante sa lahat ng mga OFW dito sa Taiwan, mga foreign workers dito sa atin, dito sa Taiwan. Kasi guys, hindi naman tayo habang buhay dito. Ganito, yung halimbawa mag for good ka na or mag-exit ka or magbakasyon ka, ganun. Dati guys, hindi naman to ganito. Ngayon lang kasi marami na mga sindikato at higit sa lahat maraming sinasangla yung mga ATM. Bawal po yun na isasangla yung ATM natin kasi nga gagamitin ng mga sindikato. Marami na dito nakakasuhan sa mga ganyang bagay. Palagi ang pinapaalala na wag kang magsangla ng mga ATM. Kaya yung ATM ko guys, yung account ko, hindi ko talaga yan pinapagamit sa ibang tao. Ako lang ang gumagamit niyang ATM ko. Kahit delinquent sa Pilipinas noon, okay pa naman yun. Pero ngayon guys, marami nagka-problema na may nag-exit for good na inipon nyo yung pera niya doon sa ATM niya kasi nga para hindi niya magasto, unti-untiin niyang gagastusin pagdating sa Pilipinas. Pero guys, ang nagproblema, once na naka-exit ka na dito sa Taiwan, lahat ng account mo i-close na yan nila. Close na yung account mo. So, hindi mo na ma-withdraw yan. Tapos pag withdraw na doon, hindi na gumana yung ATM niya. Kasi yung ATM talaga namin, Visa naman yan. Kahit saan pwede. Noon, pwede mong nagamit. Kasi sa akin, noon naman umuwi ako, nagamit ko pa naman. Hindi pa naman siya na-close. Pero ngayon guys, higpit na sila. Kino-close na nila yung mga ATM. Kasi maraming mga sindikato na gumagamit. Tapos, maraming nagdi-deposit na mas malaki pa yung na-deposit sa sahod mo. Kaya, kini-question nila yan. Tapos, ang gagawin mo, di ba, nag-for good ka na, na-exit ka na. Kailangan mong bumalik dito sa Taiwan para ayusin mo yan. Halimbawa, ipasuyo mo dun sa mga kaibigan mo or kamag-anak mo dito. Hindi siya pwede guys. Kailangan ikaw mismo ang pupunta dun sa bangko or post office kasi hihingian ka ng ID, mga yung passport mo, yung mga inchang mo, yung Chinese name, kailangan mong dalhin yan para i-activate nila ulit. So makukuha mo ang pera mo kung ikaw mismo ang pupunta sa bangko o kaya sa post office. Kaya ngayon, halimbawa gusto mong mag for good, tapos mag-exit ka, kailangan withdrawin mo yung pera mo bago ka uuwi ng Pilipinas, tapos ipapadala mo. Pero kung malaking pera bibit-bitin mo, kukwestiyonin ka din naman kasi may limit yan, kaya ipadala mo. Kaya lagi ang pinapaalala na kailangan yung pera mo withdrawin mo kasi nga wag mo isangla yung mga ATM kasi nga nagka-problema talaga guys. Kaya ingat-ingat talaga tayo mga OFW dito sa Taiwan kasi hindi naman tayo habang buhay dito. Kaya yung mga ATM talaga, ingatan nyo talaga yan. Yung ATM ko talaga walang nakakahawak yan kundi ako lang. Hindi ko yan pinapatiwala kahit sa mga close friends ko pa. Ganun. O halimbawa, kung mayroon man lang may utang sa'yo, ganito naman kalaga, maliit lang naman, okay lang naman yun. Pero yung magsinabing, pwede ba ako maglagay sa ATM mo na ganitong amount? No, hindi pwede. Hindi, ayaw talaga. Halimbawa may utang naman sa'yo mga 2,000, ganun, 3,000, okay lang yan, nagagamitin yung account mo. O kaya mag-meet up kayo, ganun. Basta ako, ingat talaga ako dyan sa ATM ko. Ayaw kong ipapagamit kahit kanino. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video na ito kasi importante talaga siya guys. Okay guys. Kaya, dapat dalawa yung account. Mayroon tayo sa Pilipinas na pwede nating withdrawin anytime pag uwi natin, tapos dito para pag doon natin i-deposit yung ATM natin. Hindi natin kakatiwala kahit sino pa talaga yan. Okay guys, yung ATM ko daldal ako hanggang dito. Okay guys, thanks for watching. Bye.